1.6 billion ang hawak na pondo ni Martin Romualdez. At ito'y hindi tinanggal, hindi binusisi. Saan po napupunta kadalasan ang extraordinary fund, mga kababayan? Dito po kinukuha ang pinangbibili ng lechon, cake, at kung ano-ano pang mga pwede nilang pahamham o mga pasaborno o mga ginagamit para bumili ng political favor. Yun po ang katotohanan, kaya binanggit yan kagabi ni former President Rodrigo Duterte, Brother Franco. Ulitin ko, why do I know this? Alam ko po ito kasi nung ako po'y nagkaroon ng political operation sa Iloilo City Government at sa iba pang mga government entities, alam ko po na mayroong mga extraordinary funds. At ito po yung binabanggit at kinumpirma ng House of Representatives ni Congresswoman Kimbo na ngayon ay parang nagsisilbi ng tirador ni Speaker Martin Romualdez sa usapin ng ito sa pag-atake at pagpapahiya kay Vice President Sara Duterte. Mas maganda po at mas may katuturan at may layuning maayos ang confidential fund at intelligence fund na hiningi po ng Office of the Vice President, ng DICT, ng ating Department of Foreign Affairs, among other agencies of government, kumpara sa kinokontrol na 1.6 billion na extraordinary fund na nasa hawak at disposal lang ni Speaker Martin Romualdez. Sapagkat, ulitin ko, dito po kinukuha. Kung may gusto silang irigalo na cake, lechon, at kung ano pang mga gimmick para magkaroon ng political favors sa barangay captain, sa mayor, sa congressman, o kung sino pang mga grupo na gusto nilang gamitin para sa kanilang political operations, yan po talagang purpose ng extraordinary fund. Let's call a spade a spade. So pwede talaga itong abusuhin? Pwede. And by history, no less than the former President Rodrigo Duterte exposed that this is where the big chunk of corruption comes from when it comes to extraordinary fund inside Congress. And maybe there are still same and similar situation of extraordinary fund that should be divulged to public in the spirit of transparency and accountability sa Senate, the way they attack the Vice President on the aspect of accountability and transparency of public fund utilization. Brother Franco Messina. Yes, I just want to reiterate what Attorney Harry Roque said earlier today sa Pulso ng Bayan. Anong sinabi niya ka, Eric? The extraordinary funds spent by congressmen, it has no liquidation since the 17th Congress. Hindi nagre-report? No liquidation, is just a certification Na and it's gonna na. give you cash. Ayun na as per experience mismo ni Attorney Harry Kasi Roque. doon siya galing? Doon siya galing. Okay. So hindi yun sabi-sabi lang. Siya mismo So pag pumunta ang ako, Frank, sa kay Speaker Martin Romualdez, Speaker, kailangan ko ng 50,000 certifications, pirma lang. charge to Tapos extraordinary cash. fund. Ganon na nangyayari. Extraordinary. Yung nangyayari, kaya medyo napaisip si Attorney Harry Roque noon is before, talagang liquidation. Terrible. Pero ngayon, nabigyan linaw ni Attorney Harry Roque. Itong ipinaglalaban yung patungkol sa extraordinary funds. Tapos may sinabi pa si Congressman Frank, may sinabi pa siyang, we know that we are on the right side of history. Ha? Hi! Crusader kayo ng tamang pangangalaga sa kaban ng bayan at pondo, hindi nyo nga mabusisi at mailahad ang inyong abuso sa extraordinary fund na binabanggit ngayon at sinasabi ni Brother Franco, exposed no less than by your former colleague, Attorney Harry Roque. Brother Franco, go ahead. That's why from 17 Congress ka, Eric. Kaya ito yung mga bagay na mahirap talaga nating unawain. Kasi kasi alam natin, di ba? When it comes to that, always liquidation. Pero kanina, na-divulge na ka, Eric, at binigyan din ni Attorney Harry Roque kung paano nangyayari dito ang nagaganap ang maniobrahan sa Kamara ka. Kaugnay dyan, Franco, dapat magpaliwanag, no, para sinasabing transparency. Saan po nanggaling? Ano po o paano nyo ginastos itong extraordinary funds? At ngayon, ang another question natin, bakit parehas no, na OVP at DepEd talaga ang zero confidential fund? Na kung saan malinaw ang direksyon ng ating Vice Presidente at kahapon nga hinimayan sa programa ni Pangulong Duterte at ni Pastor Apollo C. Quiboloy, no?